Hi, my name is Ian, and right here from now, I just want to thank you for choosing my channel and watching my channel. For now, I have a good topic for now, and I wanted to hear or I want to share it with you. And this is a lonely topic, but of course, life is meaningful, and life is we don't predict what is coming to our life now. And that's why gusto ko lang i-open sa atin. No? Being alone uh, is not a curse or maybe a big thing or big problem. Being alone is one that benefits yourself. Uh, for instance, no? Uh, Kaya nga po kayo nag-iisa dahil social life natin ngayon is parang nag-iba na. Iba na yung takbo ng social life natin. And if you don't support yourself, yun nga, magkakaroon ng uh, problema ikaw sa buhay. If ever na hindi mo malagpasan yung mga pagsubok natin. No? So, I've been through that. Kaya nga po, in-open ko sa inyo. Being alone is not a stupid way. Uh, Meron pa rin tayong aral na matututunan to become alone in this world. No? Sa tingin ko si Joker, no, tama naman siya, no, to cross the line. Ito sa magaling siyang maging motivate ng tao, and kumbaga idol ko siya na mag-speak sa harap ng sa YouTube, no, as a motivator guy. So ngayon matatakal natin, no, it's better to be alone, sabi nga nila. It's better to be alone for me, no. Mas gusto kong mamuhay na mag-isa. And second, you support your own self, no. Advantage nito na sarili mo lang yung iniintindi mo, hindi mo naiintindi yung kapwa mo, yung ibang, like for example, yung family mo, ganun. Sarili mo lang. You're alone to decide what you want to do. Ano pa ba? No need to think of other, no? Yun nga. Paulit-ulit, no? You eat alone. Isa yun, no? Kumakain ka ng sarili mo. Ikaw lang mag-isa. Even the storm, yun nga. Kahit na masamang panahon, you can do. No? Sabi nga nila ni Joker, no? Is the way to parang i-beat yung sarili mo, no? Kasi nandun ka sa being loneliness, no? Ano pa ba? You can do what you want to do. You are free to do what you want to do. Parang gano'n. And much better, no? Makapag-isip tayo. Kapag-isip tayo ng mas clear na paano natin dadalhin yung buhay natin to fix our goals, no? Para ma-achieve natin, mas clear po na ma-achieve natin yung ating pananaw sa buhay or beliefs and goals sa ating buhay. And life is too short, no? Sabi nga nila, you can enjoy life. Yun nga, isang malaking pagkakamali nga, no? Sa trabaho natin, madalas sa sinasabi natin na I'm enjoying myself, na may mga kaibigan ako to help me. But it's not parang asset, kasi parang mas maganda yung nag-alone ka ng sarili mo, yung inahon mo or kumbaga sinet mo sa buhay mo na ikaw lang ang mag-isang nag-ayos sa buhay mo. It's better to do it alone, parang ganun. Kasi sabi nga nila, for you to cross the line or to finish the line, para marating mo yung finish line, nasa iyo, no? Dapat
pagka gano'n na nag-iisa tayo, paraan to para mag-isip tayo, nasa dark places tayo or kumbaga sa kwarto lang tayo nag-iisip quietly or ano pa yung gagawin ko. Ang sabi nga nila, walang nagbigay sa'yo ng buhay, walang nagbigay sa'yo ng baga, hands to help you, no? Kumbaga, yun yung sinasabi sa'yo. And sino yung sisisihin mo? Sarili mo? Wala, hindi mo pwedeng sisisihin yung sarili mo. Ang magagawa mo lang talaga dyan is to panghawakan mo kasi it's a great weapon talaga yung mag-isa ka, no? Nakakayanan mo na mag-isa, and psychology says na sinasabi nila mahirap daw yung mag-isa, nakakabaliw. But kung ma-perfect mo yung God's will, tama naman si God mo. Meron naman thoughts si God dito, no? Sinasabi niya dito, no? Number one, you never truly alone. Hindi ka talaga nag-iisa. Ginagawa lang ng Panginoon. Never will I leave you. Never I forsake you. In Hebrew 13, verse 13, verse 5, ang sinasabi niya dito, never will I leave you, never will I forsake you. Ibig sabihin, sinabi niya is hindi ka niya pinapabayaan, hindi ka nila iniiwanan, kumbaga, ng Panginoon, and hindi ka nila makakalimutan. So yun, malaking part po yun, ma-voice out natin, na hindi ka talaga iniwanan ng Panginoon. Lessons lang yun sa buhay. Never will I forsake you, no? Hindi ka nila makakalimutan. Sabi sa Hebrew 13 verse 5. Isa sa mga magagandang maririnig natin sa mga Bible verses, no? Itong mga verses na to kasi nga po hindi natin alam sa pagdaan ng panahon, hindi mo alam kung merong maiiwang kaibigan sa iyo, no? Hindi mo rin alam kung paano mo i-handle yung mga problema mo once na hindi ka binigyan ng kumbaga hands to help you. Pero ang sinasabi niya dito spiritually na, hindi yung physical na hands na help sa'yo. Pero sana po meron naman talaga lahat naman tayo Christian, and so dapat magtulungan tayo as motives sa atin. Even though kahit di tayo nagmamas, hindi tayo pumunta sa churches, ang pagkakaalam ko, yung mga pumupunta sa simbahan, yan yung mas malalang makasalanan sa tingin ko. Kasi nga po, yun nga, sinabi niya doon sa Bible na yung mga dapat na nagsisimba, yan yung mga mas makasalanan siguro sa tingin namin. Kasi nga po, yun, may nabasa ako na libro, sinabi niya na hindi lahat ng nagsisimba ay mababait mo. Meron din talagang mamutulog or gumagawa ng kasalanan. So, kailangan nandun sila sa simbahan para i-correct yung sarili nila na mag-pray sila. Since tayo naman po, kahit di po tayo nag-church or pumunta sa church, alam po natin yung tama at mali. And we have faith with God. We read Bibles kung ano yung mga pinag-aaralan ng mga tao, paano, ano nangyayari sa buhay. And second, no, sinasabi niya dito, no, God is close when you feel alone. So, ang ganda po, no? The Lord is closer to broken-hearted and save those who are crushed in spirit. Sa Psalm po yun, Psalm 34, verse 18. Hindi po, verse 34, verse 18. Ulitin ko lang, the Lord is close to broken-hearted and saves who are crushed in spirit. Ibig sabihin ko, yung mga broken-hearted, mas malapit po ang Panginoon sa kanila. And yung mga
yung mga kaluluwa po na naghihinagpis o naghihirap ay isisave niya. Yun yung sinabi niya dito sa Psalm. Actually, napakagaling po. Isang nagsabi na alagad ng Panginoon na nagsabi dito, no, Psalm 34 verse 18, no, sa Bible po ito. No. Very, po ito, heart-touching. Malalaman mo na yung mga tao na talagang na-experience nila yung mga mangyayari dito sa buhay. Nag-isa din sila. Kaya po nila sinulat, the Lord is close to the broken-hearted and save those who trust in Spirit. Ibig sabihin, proven na po itong verses na ito. And God is always there. Sabi nga ni Joker, no, sa motivation niya, no, pag na-master mo na daw yung sarili mo at ang Panginoon na nandyan, hindi ka na pwedeng bumalik sa pagiging lonely mo. Mas maganda pa yung nag-iisa sa buhay mo. Mas na-enjoy mo yung sarili mo and mas na mamotivate mo yung sarili mo and mas makukuha mo yung goals mo sa buhay kasi straightforward ka na. Kumbaga, clear na yung paningin mo sa yung goals na makikita mo talaga siya. And third, no, ma-share ko sa inyo, no, you have constantly companionship na sinasabi niya dito. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Psalm dito, no, chapter 23, verse 4, no, na sinabi niya dito, no, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. So, sabi niya dito, dahil sa ngayon, no, na-experience ko sa buhay ko. Ito talaga, no, na-experience ko talaga sa buhay ko, no, na ako lang mag-isang naglalakad, no, sa dilim, no. And ang sinabi niya dito, si Sal, no, nag-wrote nito, no, nagsulat nito, no, na-experience nito, since ang galing niya magbasa or ang galing niya magsulat ng nararamdaman, ibig sabihin, proven na proven. No? Huwag kang pupunta sa Biblia kung hindi pa to na prove, no? History repeats, no? Sinasabi niya to, no? Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. In Psalms 23 verse 4. And number 4, no, na pwede natin i-share, no, strength is solitude, no, pag-iisa, no. And kaya sinasabi ni Joker, no, pag-iisa ay strength, no, nag-iisa ka. Be still and know that I am God. In Psalms 46 verse 10. Yun na po, no, pinaulitin ko, be still and know that I am God. Psalms 46 verse 10. Spiritually to, no? Physically, pwede tayong magkaroon ng problema. Pero spiritually, kung ito yung isipin natin, it is proven talaga na possible matulungan tayo ng Panginoon natin. Kasi most vulnerable talaga yung Catholic Church or Christianity is ganyan po talaga yung kanilang paniniwala. Correct me if I'm wrong, tama naman po doon na doon mo ma-attract yung mga tao. Kung nag-iisa ka, ma-attract mo yung tao. Ay, hindi ka naman balina to become alone. Strength, solitude is a strength. Psalm 46 verse 10. Be still and know that I am God. May Panginoon talaga na sumunod ka sa mga tao or sa kung saan yung Panginoon, and isipin mo na ang Panginoon talaga, yung sinasabi niya dito, merong Panginoon. Sa verse 46 verse 10 po, sabi niya. And number 5,
God understands yourself, no? God understands your soul. Feelings pala, no? God understands your feelings and turn to me, be gracious to me, for I am lonely and afflicted. So, sabi niyo dito, magbigay tayo sa Panginoon or pumunta tayo sa Panginoon and be gracious to me. No? Ibig sabihin, gracious mo. Magdahan-dahan tayo sa Panginoon and mag-ask tayo, mag-pray tayo sa Panginoon kung paano natin manage yung sarili natin. For I am lonely and afflicted. No? Sinasabi niya dito, for I am lonely and afflicted. Ibig sabihin, proven na rin to, no? Si our God natin, si Jesus Christ, no? Sinasabi niya dito, galing siya sa pagiging mapag-isa. No? Actually, sinasabi niya dito, no? Before siya mag-preach, pumunta siya sa kabundukan, no? Para mag-pray. No? Doon sa kabundukan siya nag-pray, no? And ask the garden of no? sa garden po siya nag-pray, no? And ask to God for his kumbaga blessings or protection kasi papako na siya sa krus. And siya lang nakakalam and other prophets na sinasabi niya dito, turn to me, be gracious to me, for I am lonely and afflicted. Ibig sabihin si Panginoon or Jesus Christ natin, ganyan din ang nakakanasan niya. So that's why, no, ganyan po ang Christianity, hindi po talaga very prosperous ang buhay. No? Nagtataka nga ako bakit sila naging mayayaman, bakit sila maging blessing, maraming blessing sa buhay. Actually, hindi talaga blessing sa kanila yun. Basta with their life is na yun talagang given na sa kanila na ganyan na talaga yung buhay nila. And I don't know kung nagpapasalamat sila sa Panginoon. If ever, sana po nagpasalamat sila dahil mas mayaman sila. Dapat mas malaki yung malawak yung paniniwala nila sa Panginoon. And not for an ordinary person na kagaya ko, no? Being alone is an asset. Solitude, sabi na nila, is a strength. So, patnubayan natin yung sarili natin. Magbasa tayo ng mga Bible verses kung alam nyo na sa sarili nyo nag-iisa kayo para maging matatag kayo and hindi naman magiging problema ng pagiging mag-isa. Actually, isang asset talaga. And kung yung master nyo, talagang totoo yung sinabi ni Joker, no? Meron talagang magbubulong sa'yo kung nag-iisa ka. Bubulungan kayo. And how to conquer, yun yung isa doon, ano? Paano mo lalabanan yung mga bulong sa'yo. Yun yung strength mo. Pag na-master mo yan, kung paano mo tanggalin yung mga bulong sa'yo since nag-iisa ka. Dahil depressed ka lang, na-force yung sarili mo na gumawa ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. And yun nga, dapat i-manage mo yung sarili mo. I-program mo yung sarili mo. Ano yung ba yung goal mo sa buhay? Ano ba yung pangarap mo sa buhay para yun na lang yung pagtutunan mo ng pansin and hindi na yung ibang tao. Obviously, makikita natin yung mundo natin. Puno-puno ng karahasan, bulbahan, gera, mataas ang bilihin, may bundol, may sakuna, may sakit, may COVID, diba? Napagdaanan natin yan, depression, yung sakit ng depression, yun yan. Magkakahalo na yun sa destiny ng isang tao. And yun yan, sinasabi ko sa atin, let's just pray, no? Magtiwala tayo sa Panginoon. And tama yung sinabi na to cross the finish line, no? Paano mo matatapos yung paglalakbay o journey mo sa buhay mo. And kung mamaster mo yun, yung pag-iisa mo, and isip asset na rin yun sa buhay mo. Yun pa yung topic natin dito.
magagandang diagnosis. Pag-aralan po natin, it's proven sa spiritual uplifting natin. Kahit mapunta po kayo sa mga hospital, meron talagang mga santo doon, mga cross, Jesus Christ, o Mama Mary, to pray for yourself na parang alamin mo yung hindi ka mataranta, hindi ka uh, mananalo yung panic mo sa problema mo. Maging calm ka, be still inside mo. Pag may problema, be still. Mag-ano ka, control mo yung sarili mo, huminahon ka, first and foremost, huminahon sa buhay. And then, sabi niya doon, yung talagang si Joker, nilalabanan niya yung mga evil na tao, no? Tama, saludo ko sa kanya, no? Nilalabanan niya yung mga weak na yung mga tao. Kala mo weak na mga tao yung mga nag-iisa, pero totoo, pag na-master po nila yan, sila po, wala na po yung unstoppable na po yung pagiging asensado ng tao niya. Mas magagaling sila. Mas magagaling yung tao nila kasi nga po, kaya nilang mag-isa and na-handle nila yung kanilang nararamdaman. For almost 20 years, no? I've been alone. Wala po akong naging kumbaga friends na talagang yung ikaw na sinabi ni Joker, no? Kinakaw pa na sabi. yung ang baga, nursing, alam nyo na nurturing na tao na tinitignan ka, parang may caregiver ka sa buhay, pero hindi talaga ganun yung realidad. Realidad is yung kaya mong labanan yung mga problem. In different direction, in different situation. Yun nga, kailangan mong ibigay yung kung anong nararapat. Pray ka sa God, hanapin mo yung mga Bible verses sa Biblia na nagbibigay sa iyo ng calmness. Isa magandang pangitahin yun for you to become a stronger person sa buhay. So, sa ngayon, ito na lang yung masasabi ko na dito na magtatapos na kasi almost 22 minutes na po ang recording na tayo. So, yun yung natakin ko dito. And hopefully, sana mag-subscribe. And like and subscribe po kayo dito sa aking channel, Facebook, and YouTube, and TikTok channel for us na para since napagdaanan niya almost 20 years na nag-iisa ako, wala po akong kaibigan na actually na nag-nurture kumbaga nag-aano sa akin support or kumbaga ay magulang ko well hindi natin nasabi pero yung magulang ko hindi talaga yung kagaya ng ibang magulang na parang binibaby or kumbaga sinasabi ng pabebe sa Tagalog pabebe hindi ako pabebe ka yun nga mas okay yung mga taong nag-iisa kasi yung asset nila nakakontrol mo yung sarili nila and that's the time yung faith nila sa God mas malalim pa and tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano natin i-handle yung mga situation na hindi natin makakontrol and of course yung faith natin sa Panginoon maging mabait pa rin tayo kahit alam natin na ginagawa na tayo ng kalokohan sa hindi na tayo katawa-tawa sa ating religion. Kasi nga sabi, meron ako nakita isang comment na sabi niya, yung religion pinagmukha daw silang tao. Dahil gumagawa sila ng mabuti, mas ilabuso pa silang gawa ng kalokohan. So, hindi po natin pinatuloy for us, alam niyo naman yung tama yun. Sabi nga sa isang Bible verse, do what is pleasing to God's eye.
kung ano po yung nakikita niyo sa puso niyo na tama sa Panginoon. Alam mo naman, may 10 commandments naman. Meron naman tayong, marunong naman tayong maawa. Yun po yung magiging natin, basihan. Yung magiging marunong tayong maawa sa kapwa natin. And strength, ang pagiging mag-isa, ay strength yan. Hindi yan, kumbaga, hindi yan masasabi natin kabaliwan or something like that. Pagkos ito po yung nagsasabi sa atin kung paano natin i-handle and to look for God's advice. Nakikita natin kung paano natin lapitan yung Panginoon kasi nga po doon siya dumaan sa pagiging mabag-isa and to pray in heaven, to look for His Father in heaven, to pray na sana yung destiny ng Panginoon ay mabago natin and ay balik natin yung tamang landas kanyang dapat sana maging isang hari sa isang magandang country. So, yun lang yung masasabi ko dito sa ating vlog na inspiration. Sana po like and subscribe and hope you enjoy the video.